Okay, isang mapagpalang araw sa lahat. Today is July 29, 2024. Ayan, at meron lang akong ibabahagi. No, ibabalita, ito ay magandang balita para sa lahat ng ating mga viewers, kahit yung mga non-followers, for as long as na maaabot ka ng aking vlog na ito. So, maganda itong balita para sa iyo, lalong-lalo na pag ikaw ay membro ng isang asosasyon o organisasyon. Ayan. Kasi siyempre pag tayo ay member ng isang asosasyon, dapat may mga katangian din na dapat nating taglayin. Pero among those traits na dapat nating taglayin ay may natatangi pala. Ito yung aking babanggitin. Nung una na natatanging katangian na dapat taglayin is yung mapagmahal sa kasama, siyempre sa organisasyon. When we say mapagmahal, marami namang katangian na related dyan. Kagaya ng maawain ka sa mga kasamahan mo, ikaw ay matulungin, di ba? Ikaw ay may malasakit sa iyong kasamahan, yan yung mga related sa mapagmahal na katangian. Then, ang pangalawa is dapat daw ikaw ay matapat. Alam naman natin yun, no? So, when we say matapat, sa English, ikaw ay honest. Dalawang katuturan nito sa English, At, maliban sa honest, dapat ikaw ay loyal. Yan. Yung loyal ka sa organisasyon mo. Ibig sabihin, when we say loyal, ay dapat tatalima ka sa mga anumang programa, kautusan, at mga patakaran. Ayan. At ang pangatlo na katangian na dapat niyong taglayin ay ang masunurin. Ayan, kasi hindi nga naman pipwede na pag ikaw ay nasa organisasyon, hindi ka masunurin. Kahit sabihin natin, ikaw ang namumuno, isa sa mga namumuno, dapat masunurin ka para magkaroon ka ng moral ascendancy, sa mga iyong membro o tauhan sa organisasyon. Kasi siyempre, ganun yon, nakikita nila ang iyong adherence. Kasi kung hindi ka masunurin, dahil officers ka na, hindi ka na sumusunod doon sa mga patakaran, sino pang maniniwala sa'yo, So, kailangan din na ikaw ay masunurin. So, yun yung pangatlo. At ang panghuli ay dapat din ikaw ay matyaga. Ayan, matyaga ka, na mag-antay, di ba? Matyaga ka na sa pagsunod, di ba? Sa mga patakaran, hindi yung madali kang magsawa. Anyway, ano naman talaga yun, Kailangan din ang matyaga, kaya may kasabihan na kung may tiyaga, may nilaga, di ba? So, yun yung apat, ulitin ko, Pagkakaroon ng makalangit na pagmamahalan sa organisasyon, dapat ikaw ay matapat, dapat ikaw ay masunurin, at dapat ikaw ay matyaga. Kaya kung nasabi ito natatangi, ay ito yung mga katangian na nabanggit ng Diyos. Ayan. Na dapat taglayin, ng mga taong nasa isang organisasyon. I don't know kung meron pa, pero as far as my kaalaman, yung abot ng kaalaman, is concerned, ay merong apat na katangian. Although marami pa namang katangian na dapat taglayin ng isang membro ng organisasyon. But again, I said, ito ay natatangi. At ulitin ko, dahil ito ay nabanggit ng Diyos na sa kautusan. At matatagpuan ito sa Revelation. Ayan.